as we come Behold, the days come, said the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Narito, dumarating, ang mga araw ay dumarating. Sabi ng Panginoon, na ako'y may kipagsipan ng panibago sa sambayan ni Israel at sa sambayan ni Judah. Yuko natin ang purihin o Diyos sa magang ito. At kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, mangusap ka sa amin sa pamagitan ng banal na kasulatan. Naari namin na ito ay salita mo at ito ay tagubilin mo sa amin. At ito ay mga pangungusap mo upang kami ay mga tuto at upang kami, O Diyos, ay makaalam ng iyong mga kalooban, ng iyong mga panukala at masundan namin ang mga salita mong ito, mga tipan na ito upang sa amin ay maging biyaya at pagpapala. Salamat po na mayroong gabay kami ng iyong Santong Espiritu sa pamagitan ng mga salita mo ay tinutuwid kami at dinadala kami sa daan na matuwid at dinadala kami sa daan ng Diyos patungo sa kaligtasan at patungo sa iyong pagliligtas na may biyaya. Purihin ko, Diyos, kami ay tumadakila sa lahat ng iyong mga kahangahangang gawa sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngayong binasa ko ay sa may Jeremiah 31:31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y may kipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Judah. Amen. Kaya ito yung pangyayari na kung saan ang Diyos ay nagkaroon ng panibagong pakikipagtipan sa Israel at sa Judah. Amen. Israel at sa Judah. Okay, may kipagtipan ng panibago. Ang ating pag-aaralan ay ang pakikipagtipan ng panibago ng Diyos. Panibagong tipan. Ulit-ulit ko lang. Inuuli ko pa kasi kung paano natin i-deliver sa inyo. May bagong tipan ng Diyos. Amen. Sa kanyang mga lingkod. At kailan nakikipagtipan ng panibago ang Diyos sa kanyang mga sambahayan, sa kanyang sambahayan. Amen. Nakikipagtipan ng panibago ang Diyos sa kanyang sambahayan pag mayroong sabihin natin magaganap. Amen. Mayroong mangyayari sa kanyang mga lingkod. Doon siya nakikipagtipan ng panibago. Amen. Ito kasi, nung ang Israel ay naging bayan, doon siya nagkaroon ng panibagong pakikipagtipan sa Israel. Kasi, ang Israel ay ang tagal na panahon bago siya naging bayan. Amen? Noong panahon ni Abraham, hanggang sa tumagal, ipinanganak si Isaac, ipinanganak si Jacob. Amen? At nung ipinanganak si Jacob,
si 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 Jacob ang tinawag na Israel. Pero hindi pa naging bayan ang Israel nung ipinanganak si Jacob. Bakit? Siya pa lang, wala pang tao, wala pang generation. Siya pa lang eh. Diba? Nung tinawag na Israel itong si Jacob, naglakbay muna siya. Amen. At nung nakita niya si Leah na kanyang gustong mapangasawa, si Rachel ba o si Leah? Okay. Sino yung panganay? Si Rachel o si Leah? Ha? Leah ang panganay. Si Rachel yung nakita niya. Si Rachel yung nakita niya. Naglingkod siya ng 7 taon kay Balak. Amen. 7 taon. Binigay si Leah. Sabi niya, hindi yan ang gusto ko. Yung bunso. Sabi niya, maglingkod ka rin ng 7 taon. 7 taon ulit, naglingkod. Amen. After 7 years, sa wakas, napangasawa niya si Rachel. At pagkatapos noon, siya ay nagkaanak pa. Amen. Nagkaanak siya ng ilan ang anak ni Jacob? Sinong makapaghuhula? Ha? Jacob? Ang asawa niya, 2. At may bonus pang 2, yung alalay nila. Amen. Jacob? 7 siguro kay Rachel. At Tiglo, ilan? 13. Okay, ganito yun. Ang registered, kasi nakapokus ang Biblia sa mga lalaki, 12 tribes. Pero mayroon pang isa, yung babae. Sino? Dina. Mayroon pang isa. Pero alam ko hindi lang 12 eh. Ay, hindi lang 13 eh. Mayroon pang iba. Na-registered si Dina dahil may pangyayari sa kanya. Kaya na-registered siya na anak ni Jacob. Pero meron pang iba. Meron pang. Kung sasaliksik natin ng Biblia. May mga babae pa. Na-registered lang si Dina dahil may nangyari. Dinahas. Kunin ko ng Biblia kung ano yung nangyari. Dinahas. Ang marami pa. Pero ang registered sa Biblia, 13. 12 tribes plus Dina. Okay. Kunin ng Panginoon. So, yun ba? Naging sambahayan ngayon. Nangyari. And then, dumating ang taggutom. Dumating ang taggutom sa buong sanlibutan. At si Jose ay pinili ng Diyos upang maging, sabihin na natin, ginamit ng Diyos para ang Israel ay makaligtas. Amen. Doon sa gutom na yon, ano nangyari? Naligtas nga sila sa pamagitan ni Jose dahil dinala sila doon sa lupain ng Ehipto na kung saan nakapag-imbak ng maraming pagkain ang mga taga-Ehipto sa pamagitan ni Jose. Amen. Kaya sila yung naging sagana, naging tagutom sa buong sanlibutan. Ang Ehipto ay sagana sa pagkain. Amen. Dumating nga ang panahon na yung mga ginto, yung mga pag-aari nila Jacob, ipinapalit na ng pagkain doon sa Ehipto. Maglalakbay sila na napakalayo para lang sa pagkain. Amen. So nung nalaman nila na si Jose yung tagapamahala doon, o si Jose napansin niya yung mga kapatid niya. Ngayon, pinatawag niya si Jacob at dinala niya sila doon sa Ehipto. Amen. At sila ay inilagay
on the side part ng Ehipto, ng tawag doon ay Goshen. Goshen. Okay. So, lumaon ulit ang panahon, dumami ang Israelitas, hanggang ang sumunod na paraon ay hindi nakilala si Jose. Nakalimutan na ang kabayanihang ginawa ni Jose. Kaya ano ang nangyari? Ginawang alipin ang Israel. Napakahabang panahon. For 130 years, naging alipin ang Israel sa Ehipto. Doon sa panahon na yon, milyon na sila. Amen? Milyon na. Ang dami na. Bilis lumaki. Pero, hindi pa sila bayan nung panahon na yun. Ang tagal ng panahon bago sila naging bayan. Ngayon, nakipag-usap ang Diyos kay Moses, sila nga ay ililikas, amen, ililikas papunta sa isang dako. Ulitin ko, may isang dako ang Israel. Bakit binigyan sila ng isang dako? Dahil gagawin niya silang bayan. Amen. Basahin natin ito. 2 Samuel 17. Chapter 7, verse 10. Aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayan na Israel, at aking itatatag sila upang sila magsitahan sa kanilang sariling dako at huwag nang mabago pa. Ni pipighatiin paman sila ng mga anak na kasamaan na gaya ng una. Amen? Kaya, nung nag-declare tayo ng isang dako, ito rin pala ay kalooban ng Diyos. At hindi natin talaga matatanggihan. Pinaunawa sa atin ng Diyos ang isang dako. Amen? At nung kalaunan sa pagsasaliksik, sa pag-aaral ng salita, ng banal na kasulatan, eto na, nakita natin na itinatatag tayo ng Diyos na maging bayan. At ang pinangahawakan na natin dito, bagong tipan. Amen? Bagong tipan na ang pinangahawakan natin. Pero ang sinasaliksik natin, but still, nakita natin na tayo ay itinatatag ng Diyos na maging bayan. Amen? At ganun din ang pangyayari sa bansang Israel nung sila ay itinatatag ng Diyos. Amen? Binigyan niya sila ng isang dako upang itatag sila ng Diyos, upang doon sila manirahan. Naririnig di ba mga kapatid? Amen. Upang doon sila manirahan at huwag nang mabago pa, ni pipighatiin pa man sila ng mga anak ng kasamaan na gaya ng una. Amen? Ito ang kahalagahan ng isang dako sa atin. Hindi natin, kumbaga, hindi ito kathang isip. Hindi ito kumbaga, hindi ito sa kahusayan ng tao. Amen? Upang malaman ng ating tagapagturo na kailangan talaga natin ng isang dako. Hindi ito sa kahusayan ni Pastor Efren o ng sino man na nagtuturo sa kalagitnaan natin. Amen? It is by the Spirit of the Lord. Not by might, nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Iyon ang pinangahawakan natin. Hindi sa karunungan ng tao, hindi sa kakayahan ng tao, kundi ang mensaheng ito ay galing sa Panginoon.
Sino nakakaalam? Ang isang dako, hindi natin alam. Amen? Maging ang Israel na binigyan ng Diyos ng isang dako ay hindi natin pansin na mayroong nakasulat sa lumang tipan na binigyan sila ng isang dako upang itatag sila sa lugar na yon. Although alam natin na ang lupang Kanaan ay binigay para sa kanila. Amen? Pero yung term na isang dako ay talagang kahangahangang ipinaunawa sa atin ng Diyos. Upang doon niya itatatag ang kanyang bayan. Amen? At ang maganda roon, ang sabi pa ng Panginoon, upang sila ay magsitahan sa kanilang sariling dako. Amen? Sarili natin. Amen? Walang makikiagaw, walang makikigulo sa atin doon. Amen? Walang makikigulo sa atin doon. Nabili na yung lugar na yon, sa atin na yon. Amen? Sa pagtitirikan ninyo ng inyong lupa, yung iba nakikitirikan. Amen? Pero, makiusap kayo sa may-ari, hindi niya kayo paalisin doon. Kung, di ba, hindi pa naman lahat tayo, mayroong mga pag-aari doon. Yung iba nakitirik, yung iba ano ba to? Okay, let's clarify. Ano, yung lupa ng Santa Maria doon is sino may mga may-ari? Mga nakapangalan, Pastor Clem, sa inyo, Auntie Miriam, kay Jaime, kay Anel, sino pa? Brother Joseph? 5 lang? 5 lang. Ika-clarify lang natin yung lupang yon para sa 5. Sa 5, nabili. Yung titirik doon, kasi, inano natin kasi, pwede kayong magpatayo doon. May hati na ba yun? Kung sino may mga, kung kami nakapangalan bawat lote, may mga ano na, subdivided na, at nakapangalan na. Okay. Meron mga may-ari nun pero dahil sa kagandahang loob na lang, pinapahintulutan natin yung mga walang kakayahan na magpatayo ng bahay doon. Amen? Hanggang kailan? Sa mga may-ari? Hindi, ito na lang. Pero malaya tayo magpagpatayo doon at magtanim-tanim ng kung ano-ano. Pero kung sa panahon na kailangan ng mga may-ari, wala tayong magagawa. Amen? Wala tayong magagawa. Pero yun siguro sa panahon kailan? Sa mga susunod na pagkakataon, pag-usapan natin. Siguro sa mga makikitayo ng bahay doon, huwag muna ang konkreto kung wala kayong lupa doon. Kumbaga, papayagan lang muna kayong makikita. Pero kung kay Brother Joseph, pamilya niya, kapatid niya, doon sa tabi niya, pwede na, magpalakihan na kayo ng bahay. Di ba, Brother Joseph? Kapatid mo na rin. Pero sa kanila, yung ibang mga may-ari, kausapin natin sila na pwede kayong patuloy ito na pagtirikin ng bahay. Amen. Mapayagan ba natin sila magpatayo ng patong bahay na? Pero still, sa kabutihan ng mga kapatid nito, pwede pa rin kayong magpatayo doon para sa panahon ng kailangan ay mayroon tayong shelter.
meron tayong matutuloyan. Amen? Sa mga mayari, pwede pa natin silang i-welcome. Amen? Para sa pagkakapatiran. Amen? Para sa, pwede pa naman. Siguro yung batong bahay, huwag muna. Buko lang muna. Para kung sakaling kailanganin. O kung sakaling magpatayo sila ng bahay na bato, o pag kailangan nyo na yung parte ng lupa ninyo, bayaran nyo na lang sa kanila kung magkano nagamit. Kung kakailanganin. Pero, sa panahon na ng giyera, siguro hindi nyo na may isip na palayasin sila rin. Ang gusto nyo, tumuli na rin doon, makisilong na rin sa mga nagawa nilang bahay. Yun ang gusto nyo. Kaya nga mas maganda na may patayo na itong struktura para kung sa panahon ng pagkukugkog o pagtatago, ay makikisilong na rin kayo. May karapatan kayo kasi sa inyo. Amen. Pero yung offer ko sa inyo, yung mga walang kakayahan, yung mga balo, yung mga sino pa to? Yung mga walang magulang, yung taas namin dyan sa bahay, pwedeng pagtuluyan. Amen? At yun ang kaya kami mag-stay na doon para isa yun sa mga pagtutunan namin ng pansin. Magbubungan yun para matuluyan sa panahon ng pangailangan. Malapit na kasi ang gera. Diba? Pati mga hindi mananampalataya, alam nila magkakagera. Alam nila. Yung katrabaho daw ni Mrs., yung nanay nung katrabaho ni Mrs., tatay, yung katrabaho ni Mrs., sabi nung katrabaho ni Mrs. daw, bumili ng freezer para magamit sa bahay. Sabi nung tatay nung katrabaho ni Mrs., magkakagera na, magagamit ko ba yan? Maging sila, hindi mananampalataya, pero nakikita-kita nila na magkakaroon ng gera. Hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari. Pero, we are anticipating the worst event. Kung sakaling mangyari ang mga bagay na yun, mayroon tayong matuluyan. Mayroon tayong lupang kukup sa atin. Amen? Mayroon tayong lupang mapagtataniman. Mayroon tayong lupa na kung saan pakikinabangan pag wala ng halaga ang pera. Wala nang halaga ang pera. Pag gera, may halaga pa ba ang pera? Wala na. Wala na. Pag gera, may batas pa ba? Wala na. Wala nang batas-batas pagka-gera na. Pag gera, wala nang sasantuhin ang sinuman. Buti na lamang ang kapitbahay mo, kapatiran. Amen? Buti na lamang kapitbahay mo, pastor. Buti na lang sa isang dako na ito, ang kapitbahay mo, lingkod ng Diyos. Amen? Kung hindi, talagang walang batas-batas. Amen? Walang batas-batas. Salamat sa Panginoon. Sabi niya, para hindi na kayo pipighatiin ng sinuman. Amen? Wala nang gagambala sa inyo, wala nang gugulo sa inyo. At maganda pa ron, ang isang bayanan, ang sila talagang nagsasama-sama. Nag-volunteer, nagsasama-sama. Amen? Sa mga dapat gawin para sa lahat. Mula karaan nga, mayroong nasunugan ng bahay doon. Magtawag sila. Sa mga marunong magkarpentero dyan, puntahan natin si ganito, ipatayo natin yung bahay. Tulong-tulong. Tulong-tulong. Kaya mag-request lang kayo kay Pastor Fred kung mayroon siyang magandang kalooban sa inyo, papagawa niyo yun. Siya na, tagtawag siya. Kung marunong lang ganito, puntahan natin. Puri ng Panginoon. And that's it. Ito yung kalooban ng Diyos na itinatatag tayo sa isang dako upang kanyang maging banal na bayan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, banal na bayan.
Noon, bayan, bayan, bayan. Pero ngayon, banal na bayan. Amen? Banal na bayan. Tunay ng 1 Peter. Dahil ito nga, natapos kay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal. Amen? Ito ang magiging katawagan sa atin sa mga panahong darating. Dahil itinatatag tayo ng Diyos na maging isang bayan sa pamamagitan ng isang dako. Amen? Isang bayan. At ang bayan na ito ay tatawaging bayan banal ayon sa bagong tipan. Nakuha nyo? Bagong tipan? Okay. Ang Panginoon, naikipagtipan siya ng panibago sa tuwing may mga mangyayari. May mga event, may mga situation na kung saan kailangan niyang baguhin. Nung nasa Ehipto sila, naipagtipan ng Diyos through Moses. Pero nung natatag na sila na bayan sa lugar ng Kanaan, amen, Kanaan, at naging Israel na sapagkat sila na ay naging bayan na sa lugar na yon. Nakipagtipan ng panibago ang Diyos sa kanila. Okay, tuloy natin doon sa 31, Jeremiah 31:32. Okay, hindi ayon sa tipan na pinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang. Hindi na yun dati. Amen? Ano bang tipan ng Diyos sa Israel? Nung sila ay naglalakbay, yung tolda, igawa niyo ako ng sanktuaryo, sabi ng Diyos sa kanila. Pero hindi na yon ang paikipagtipan niya. Iba na, panibago na. Bakit? I-establish na niya sila sa lugar na yon upang maging kahangahangang bansa. Upang maging malakas na bansa. Upang maging yung bang titingalain ng maraming mga bansa. Okay, hindi na gaya ng paikipagtipan sa kanilang mga magulang na aking kinuha sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupay ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira. Bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Asawa nila, sabi ng Panginoon. Kita yung description sa kanila, asawa. Amen, bansang Israel. 33. Kundi ito ang tipan na aking ipinagkatipan sa sambayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Amen. Sila'y aking magiging bayan. Amen. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ito, Old Testament. Amen. Old Testament. Ang Old Testament, sabihin natin, lahat nito talaga sa mga Israelitas. Wala tayong pakialam sa mga kapitulo, aklat at bersikulo ng lumang tipan. Binabalikan lang natin for history. Binabalikan natin na maging comparison. Binabalikan natin para alalahanin ang pagkilos ng pagtawag ng Diyos. Wala tayong kinalaman. Amen. Pero sa bagong tipan, doon tayo tinawag ng Diyos. Sa bagong tipan, yun ang bagong pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Amen? Yun ang bagong pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Okay, sabihin natin, panibagong tipan ang ipinagkatipan ng Diyos. Nagbago ba ang Diyos?
kung makipagtipan siya ng panibago sa kanyang mga lingkod? Hindi. Mananatiling ang Diyos ay Diyos. Makipagtipan man siya ng iba't iba sa bawat lingkod, siya pa rin ay Diyos. Amen. Pero ito mga kapatid, ang pakikipagtipan ng Diyos sa Israel at sa Israelitas, ay sa Israel at sa mga hintil. Amen. Makikipagtipan ng Diyos nung una sa Israel. Ngunit ngayon, ang Diyos ay nakikipagtipan sa mga hintil. Amen. 9 Romans 9:8. Tingnan nga natin ito. Romans 9, ano na lang, 25. Romans 9:25. Okay, gaya naman sinabi niya sa Aklat Oseas, patawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan, at iniibig na hindi dating iniibig. 24, tingnan natin. Maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga hintil. Okay. Tingnan natin sa 18. 19. May hinanap ako. 20. 21. Okay, hanapin ko na lang sa Bible. Ang tema niya doon ay kalaban natin sila sa Ebanghelyo. Sa history ng Romans chapter 9. Assignment. Anong nakasulat doon ay sila ay tinawag, tayo tinawag sa Ebanghelyo, pero sila ay kalaban natin sa Ebanghelyo. Pero sila naman ay sa pangako, sila ay nakatanggap ng paglingap ng Diyos sa pangako. Ang ano doon kasi, ang gusto niyang itema ni Apostol Pablo, ang Israel ay tinawag sa pamagitan ng kautusan o ng pangako. Amen. Pero tayo ay tinawag sa pamagitan ng Ebanghelyo. Amen. At sa pamagitan ng Ebanghelyo, magkakontra ang kautusan o ang pangako at sa Ebanghelyo ay magkakontra. Kaaway natin sila sa Ebanghelyo. Amen. So magkaiba. Meaning, ang pakikipagtipan ng Diyos sa Israel ay magkaiba sa pakikipagtipan niya sa mga hintil. Amen. Magkaiba sa pakikipagtipan niya sa mga hintil. Okay. At
I am considering na ang Old Testament ay para sa mga Israelitas at ang bagong tipan ay sa mga Hintil. Amen? Sa mga Hintil. Ngayon, ito, naririnig ba natin ang panibagong tipan ng Diyos para sa mga Hintil? Amen? Okay. So, ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay pinangaral sa buong sanlibutan. Ipapangaral sa buong sanlibutan. At ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay para sa mga Hintil. Amen. Naunawaan ba natin ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos? Ito ay para sa atin. Naunawaan ba natin? Ang Ebanghelyo ng pagliligtas ng Diyos ay para din naman sa atin. Amen? Ang Ebanghelyo ng kapuspusan ng Espiritu ay para sa ating mga Hintil. Amen? Dahil kung babasahin natin ang Biblia, walang kapuspusan ng Espiritu sa mga Israelitas. Wala. Di ba? Ang sa kanila lang talaga ay ginabayan sila ng Espiritu ng Diyos o ginabayan sila ng anghel ng Diyos. Amen? Mula paglalakbay, anghel ng Diyos, nung establish na silang bansa, may propeta na ang Diyos ay nakikipag-usap sa mga propeta upang i-guide ang Israel. Nung naging bansa na sila, ganun din. Ang Diyos nakikipag-ugnayan sa hari upang sila ay turuan. Amen. Ganon ang pagkipagtipan ng Diyos sa bansang Israel. Ngunit ito sa atin, anong pangako ng Diyos, sa huling araw, ibubuhos niya ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman. Amen. Para ano? Magsipanaginip ng mga panaginip, makakita ng mga pangitain, malalaman nila ang mga bagay na ipapahayag ng Espiritu. Amen. At ito ngayon, narito tayo na nauunawaan natin kung anong mga bagay ang ipinapahayag sa atin ng Espiritu Santo. Kaya sa pamagitan nito, naunawaan natin ngayon kung anong pakikipagtipan ang ginagawa ng Diyos sa mga Hintil. Amen? Kita nyo, ang Hintil din ay tatawagin ng Diyos upang maging bayan. Amen? Gaya ng pagtawag niya kay Jacob na Israel at naging bayan. Amen? Mayroong pagtawag sa mga Hintil. Balikan natin, 9:24 ng Romans. Maging sa atin na kanya namang tinawag hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. In the midst of the Gentiles, tatawag siya. Amen? Tatawag siya, pipili siya. Ano ba mga Hintil? Basta hindi Israel, mga Hintil mga yan. Pero kanino sa mga Hintil? Ang Amerika, pwede natin tawagin. Pero ang Amerika kasi may lahi yan may lahi yan ni Jacob. Ang Amerika. Ang Amerika, I think, is Manasseh. At ang Great Britain, siya yung Ephraim. Anak ni Jose. Amerika, Manasseh, Great Britain, Ephraim. So lahi pa rin sila ni Abraham.
binhi rin sila ni Abraham. Amen? Kung nga lang, nahaluan na ng iba-ibang lahi, hindi natin alam. Pero originally, ang anak ni Jose na si Manasseh napuntang Amerika. At ang anak ni Jose na si Ephraim sa Great Britain. Doon sila napagpad. Pwede kaya sila tawaging Gentiles? Parang hindi kasi may binhi sila na Pero yun nga lang, nahaluan na kasi. Nahaluan na. Isa pa yun sa kabilin-bilinan ng Diyos sa Israel. Huwag kayong makikipag-asawa sa hindi ninyo kababayan. Dahil ayaw ng Diyos na yung banal na binhi ay mahaluan ng ibang binhi. Amen. Kaya for sure, ariin na rin natin sa millennium ang Sidarian hindi pwede mag-asawa sa ibang lahi. Amen? Kasi ayaw ng Diyos lang ang bansang banal na kanyang itatatag ay mabinhian ng ibang binhi. Mahaluan ng ibang binhi na makompromise ang kanyang paninindigan patungkol sa Diyos. Magkakaroon ng ibang yung ibang pamamaraan ng pagsamba. Amen. So sasabihin na natin ganito. Sa pagtatag ng kaharian ng Diyos, sa lugar na ito, bago yun, digmaan. Amen? Sabi ko sa inyo kanina, sa panahon ng digmaan, ng ating World War, wala nang batas-batas. Ang kapangyarihan dyan, yung malakas. Walang batas-batas. So, all laws will be void. Wala. Mawawala lahat. Mawawala ng saysay lahat ng batas. Pwede mo lang gawin lahat. Wala pa parusa sa'yo. Busy sila sa pagdigma. Amen. Ayun sinasabi nila, yun yung mga bagay, mga panahon na pag-iingatan natin. Pag-iingatan natin. Okay. So wala nang batas. Ngayon, sa pagtatag ng panibagong era, ng panibagong panahon, ng panibagong henerasyon, asahan natin, mayroong muling panibagong tipan ang Diyos. Mayroon ulit panibagong tipan ang Diyos sa millennium. Amen? Panibagong tipan na naman. Ngayon, ano ito? Siyempre, it is all based pa rin sa kung ano ang katuwiran at kung ano ang panuntunan ng Diyos. Base pa rin doon. Pero magkakaroon siya ng pagbabago ayon sa panahon at ayon sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Magkakaroon ulit ng pagbabago. Kasi nawala na yung dating batas. Ngayon, panibagong batas para sa bayan ng Diyos. Amen? At sigurado ko, ulit, ayaw ng Diyos na yung bansang banal, yung bayang banal, ay mahaluan. Ayaw ng Diyos na mahaluan ulit ito ng ibang binhi. Amen? Ng ibang binhi. Ito ang kalooban at ito ang panukala ng Diyos. At ito ang gagawin ng Panginoon. Ito, sa mga hintil, tatawag siya ng yan, 25. Palagi na natin itong nababasa. Gaya naman ang sinabi niya sa aklat ng Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko bayan, dating bayan, at iniibig na hindi dating iniibig. Tatawag siya ng bayan among the Gentiles.
At iibigin niya sila na hindi dating nakatamo ng paglingap ng Diyos. Amen? 26. Ito. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ay diyan sila tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. These are Gentiles. Tinatag ng Diyos sa isang dako na maging bayang banal. Amen? At sa panahon na tawagin niya silang anak, at ang bayan na yon ay magiging Diyos nila, ang Diyos, panibagong tipan muli ang sasaysayin ng Diyos. Panibagong tipan ulit ang sasaysayin ng Diyos. Amen? Hindi na natin alam kung ano ang pagbabago. Pero, sinasabi ko nga, ito ay magiging base pa rin sa katuwiran ng Diyos at sa paruntunan ng Diyos. Amen? Paruntunan ng Diyos. Pagaw ba natin? Don't get me wrong, don't get me wrong. Sabihin ko lang sa inyo, siguro at the first 5 months, 5 years, 10 years, ang mga leader baka mag-iba din ang pananaw ninyo. Basta mag-iiba ang takbo ng panahon. Ayan, mag-iiba ang takbo ng panahon ayon sa sitwasyon. Di ba? Mahala ng Diyos. Sa panahon na takda, malaman natin ano kaya magiging panuntunan ng Diyos para sa kanyang bayan. Amen? May mga naisip na kami, pero sa amin na lang yun. Baka kasi mag-isip din kayo ng ano. Pero base pa rin kailangan ito sa katuwiran ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos at sa panuntunan ng Diyos. Hindi tayo lalabas sa kalooban ng Diyos. Andun pa rin. Amen? Magkakaroon ng pagbabago. Sa bagong henerasyon, magkakaroon ulit ng pagbabago sa mga bagay na ito. Kaya sabi nga ng Biblia, mapapalad ang gumaganap ng mga salitang ito. Okay. Mula pa nung pasimula, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos ay kumbaga parang batas. Mula pa nung pasimula. Pag dinisregard mo ang salita ng Diyos, nagkasala ka. Kaya sa bawat talata ng Biblia na nababasa natin, ariin nating batas na kailangan nating sundin at gawin. Hindi naman mahirap yun eh. Kung napipilitan ka, mahirap. Pero sabi ko sa inyo, ipamuhay mo na. Gawin mo ng buhay mo ang maglingkod sa Diyos. Hindi magiging mahirap na sundin ang salita ng Diyos. Amen? Hindi mahirap sa iyo ang pumili sa liputan ka o sa paglilingkod sa Diyos. Kung buhay mo na ang maglingkod sa Diyos, hindi ka mahihirapang pumili. Amen? Hindi ka na mahihirapang pumili. Kaya, sa bawat talata, sa bawat mensahe ng Biblia, ariin nating batas ng Diyos para sa atin. Dahil ito ang kanyang bagong tipan para sa atin. Amen? Sabi niya, tatag niya tayo na bayan, puri ng Diyos. Sa atin yun. Amen? Sigurado ka sa inyo yun? Sabi ko sa inyo ulit,
Sabihin niyo sa kanila, nakasumpong kami ng biyaya sa harapan ng Diyos. Para wala nang usapan. Nakasumpong kami ng biyaya sa harapan ng Diyos. Dahil nabasa natin, narinig natin ang tipan ng Diyos sa mga hintil at tinutupad natin. Amen. Sila, hindi nila alam na mayroong bayang itatatag sa mga hintil. Sino ang nakaunawa na sa mga hintil magtatatag ang Diyos ng kanyang bayan? Wala. Pero sa atin, naunawaan natin at siyang nangyayari. Pinangyayari ng Diyos sa atin. Hindi pinlano ito lahat yung pasulipin. It's just goes along the way. Nangyayari na lang sa panahon, sa paggabay ng Espiritu. Amen? At ito ang nagaganap. Ito ang nagaganap. Salamat sa Diyos. Unang-unang salita ng Diyos, huwag kang kakain ng punong kahoy ng pagkaalam ng masama at mabuti. Pwede kang kumain, huwag lang yun. Amen? Yun lang kauna-unahang sinalita ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, bawat salita ng Diyos, batas na kailangan ganapin. Hindi ginanap, hindi sinagawa. May ibat ni Adan. Ano nangyari? Sinumpa sila. Lumabas kayo dyan. Sumpain kayo. Manganganak ka ng may kahirapan. Kakain ka sa pamagitan ng iyong pawis. Maging ang lupa na damay sa sumpa. Amen? Ganun din, binasa natin kanina, nangusap ang Diyos sa mga Israelitas, hindi nila isinagawa. Ano nangyari? Dinala sila ng Diyos sa kahirapan. Hindi ko sila titinggin, sabi niya. Hanggang sa manumbalik sila. Hindi nila napakinggan. Hindi nila isinagawa ang salita ng Diyos. Ganoon naman, sa tuwing nangungusap ang Diyos sa kanila at hindi nila sinagawa, dinadala sila ng Diyos sa pagkaalipin. At ito ang nangyari. Ngayon, sa ating bagong pakikipagtipan ng Diyos sa mga hintil, kailangan din natin gawin. Dahil kung hindi, anong mangyayari? Hindi ka maliligtas. Saan? Sa kapigatian. Amen. May pagliligtas na gagawin ng Diyos sa panahon natin. Amen. And sabi niya, human lang, may mga natira, may mga nagsilukso galing sa silungan. Yun ang mga ililigtas ng Diyos. At ito ang magiging bayan ng Diyos. Amen. Yan, narinig. Naunawaan niyo ba ang bagong tipan ng Diyos sa mga hintil? Amen. Ang paghahanda sapagkat may darating na kapigatian. Amen. Kaya tayo pinaghahanda. Nakita niyo yung mga ulan-ulan lang ngayon. Grabe na ang baha sa mga lugar. Yung nasentrohan ng ulan, baha agad. Kahit saan mapunta ang ulan, baha. Nakita nyo, Cebu, sa Davao, pag sila nasentrohan, hindi pa yun bagyo, nasentrohan lang ng ulan, baha. Lubog ang bahay. Yung isang pick-up nga, tinangay. Daming namatay. Amen? Ganyan na ngayon ang mga mangyayaring casualty. Lalo na kung nasentuhan ka na ng bagyo, hindi lang gaano na kaya kataas ang baha sa mga panahon ngayon. Lindol, sakunang darating. Amen. Kung tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos, ginaganap ang salita ng Diyos, ililigtas tayo ng Diyos. Amen. Ililigtas tayo ng Diyos.
At sa mga bagay na ito ang ating pinaniniwalaan sa salita ng Diyos. Amen. Sundin lang natin ang salita ng Diyos. Tatanggap tayo ng pag-ingat ng Panginoon. Pag sinuway mo ang salita ng Diyos, hindi natin masabi kung ano ang gagawin ng Diyos. Hindi natin masabi. Pero mahalaga, tayo ay nanatiling naglilingkod, pinapamuhay natin ang paglilingkod sa Diyos. At tayo ay magsumikap na magtagumpay sa paglilingkod na ito. At ito ang tipan ng Diyos sa kanyang mga lingkod mula sa mga hintil. Amen. Among the Gentiles, tatawag siya ng bayan. At purihin ang Diyos. Salamat sa biyaya ng Diyos. Tayo ba'y magsitay mga kapatid? Give thanks with a praise. Give thanks to the Lord. Ilang Diyos, ulit ang Panginoon sa mahal nito. Salamat sa iyong bagong tipan ay pinahayag. Umawak naman ang ibang bayan, ikaw ay nananatiling Diyos. Pakipagtipan ka man ng bagong tipan, ikaw ay mananatiling Diyos. Ngunit sa iyong bagong tipan, ikaw ay maluwalhating Diyos na nahayag sa gitna ng mga hintil. Nasa sa aming puso, ikaw ngayon ay dakila at mas kahanga-hanga at mas maluwalhati. Kaya Panginoon, ang Diyos na nakilala namin ngayon ay higit pa sa pagtawag na ginawa mo sa mga Israelitas. Ang Diyos na nakilala namin ngayon ay mas maluwalhati kaysa sa Diyos ng Israel nung kanyang itatahag ang bansang Israel. Dahil ngayon nakita namin ang iyong pag-ibig, nakita namin ang iyong pananagumpay, nakita namin ang kaluwalhatian mo nung maganap mo ang iyong mga panukala at ang iyong mga salita. At ang sa pamagitan nito, kami o Diyos ay namamanghang lubos sapagkat dakila at kahanga ang iyong panukala at ang iyong kalooban. Nasa gitna ng mga hintil na hindi mo dating bayan, ikaw ay magtatatag ng isang bayan at magiging bayang banal na iyong tatawagin. Iyong iniibig na hindi dating nakatamo ng pag-ibig. Ngunit narito kami, O Diyos. Kami ay lubos na nagpapasalamat at nakatamo kami ng biyaya sa iyong harapan. At ito, Panginoon, ay aming pinagpupuri sa iyo ng lubos. Ang aming puso ay natutuwa at nagagalak dahil sa iyong mga gawa. Sapagat kung sa amin kami ay hindi ka. Ngunit salamat sa iyo, Diyos, ang pinili mo kami, tinawag mo. Kami, Panginoon, ay walang may pagmamahal. Nandito lahat ay dahil sa iyo. Na kami, Panginoon, ay sumang-ayon at tumanggap ng Ebanghelyo at narito. Nakatamo kami ng biyaya sa iyong harapan. Panginoong Jesus, kami ay naghihintay ng mga panahon na ito. At nawa kami, O Diyos,
ay makapaghintay pa ng ilang mga panahon. At kung ang kahirapan man ay dumating, kami, O Diyos, ay magpapatuloy sapagkat buhay na namin, O Diyos, at Ikaw ay maglingkuran at Ikaw ay pilihin at sambahin. Kaya kasihan mo ang bawat isa sa amin, sa aming mga pananampalataya at sa aming mga gawa. O Diyos, salamat kami sa patuloy na pag-iingat at sa mga kapatid na ito, sa kanilang mga pagsisikap sa buhay na ito. Ikaw mo sa kanila na compensation, O Diyos, ang mga tatanggapin nila pagpapalang mula sa iyo at mga pag-iingat, mga pagpapagaling at mga biyaya mo. Ikaw nawa, Panginoon, ang magpala sa kanila ng mga mabubuting bagay dahil kami ay nananahan sa kabutihan mo at sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Panginoon, sa mga kapatid namin na nasa malayong lugar na naabot ng mga pangalan na ito, ay abutin mo rin sila ng iyong mapagpalang kamay, O Diyos, ng kabutihan mo at ng iyong paglingap, sapagkat sila rin naman ay kaisa namin sa paglilingkod at sa pananampalataya. O Diyos, dalangin namin ang pag-aaring sasakyan, Estrella de la Cruz. Ikaw, Panginoon, ang manggawat ng iyong bendisyon sa sasakyan na ito. Ilayo mo sa mga masamang loob. At nawa ang sasakyan na ito ay magamit sa maraming kapamarahanan, sa ikabubuti at sa ikaralago nila, Panginoon. O Diyos, magamit nila ito para sa mabilisang transportasyon. Magamit nila ito, Panginoon, para sa kanilang mga pagsisigap na magpatuloy na mga pagpapala ay patuloy na tumaloy at manahan sa kanila. At kung paanong pinagpapala mo sa nila sa pamagitan ng kanilang mga pagsisikap, ay ganun din naman manahan sa kanila yung Espiritu Santo. O Diyos, ang sasakyan na nakuha sa Estrella ay nawa makatulong sa kanila ng malaki para mapagaan ang kanilang ang maraming mga bagay sa kanilang buhay. At ganun din nawa, saan man ito makaparoon ay maging biyaya ang dulong nito. Maging sa kanilang mga makakasalamuha ay makilala o Diyos na sila ay pinapatnubayan mo sa pamagitan ng biyaya at habag. Lord, lahat ng parte na sasakyan na yun, Diyos, ay maging tapo, Lord, at maging sa kanila ay maging katusayan ang bawat paglalakbay. Ingatan mo palagi ang paglalakbay nila maging sa kanilang mga pupuntahan. At lalo higit ang mga sakay ng sasakyan na ito ay magliwanag na lubos at makita nila, Panginoon, ang kaliwanagan ng iyong mga lingkod sa pamagitan nila. Magliwanag sila sa libutan na ito. At sila, O Diyos, ay gabayan palagi mo sa mga Espiritu. At si Martino, Lord, nawa ay makahanap siya ng kanyang hanap buhay sa lugar niya. Makatulong sa kanila para sa kanilang mga pangailangan. Lord, ito ang aming dalangin. Ang iyong bendisyon ay patuloy ng ikaw sa kanila po ng Jesus. Ang aming dalangin. Salamat po sa patuloy na paggabay at pag-iingat mo sa bawat isa at sa mga pagpapalang patuloy mo pinahinto. Purihin ka, O Diyos, na mga tingin ka sa pangalan ng Jesus. Amen.
sa Panginoong Jesus na ayon sa tinanggap ninyo na kung paano kayo dapat magsilakad at maglilugod sa Diyos upang kayo magsipanagana ng higit at higit. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at pag-ibig ng Diyos at ang pagkikisan ng Espiritu Santo ay sumati ng lahat na may pagkakatiwalang lubos sa ating Diyos at pananagumpay sa pamagitan ng kanyang salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen.